Ito po, sa kabila ng mga matinding batikos ng mga ibang OFW na pro-Duterte, hindi po magpapabaya ang Pilipinas o ang pamahalaan under President Marcos. Tutulungan pa rin sila. Kahit na ho sila ay anti-Marcos at pro-Duterte. Ito po yung may kaugnayan sa mga overseas Filipino workers na nahuli dahil nagrally sa Qatar. Pakinggan po niyo ang pahayag ni Malacanang Press Officer Undersecretary Castro sa isyong ito. Ito ay napabalita, agad-agaran po ang embahada natin po ay tumulong po agad. Nagpadala po ng labor attaché, isa din pong lawyer para po malaman at mapaglaban ang kanilang mga karapatan. At maliban po dyan ay kung ano pa po ang maaari natin ibigay na tulong, let's say mga care packages, na sa abot makakaya ng ating pamahalaan, ibibigay po natin sa ating kababayan sa nasabing bansa. So, hindi naman po sila papabayaan Ay, hindi na po. makulong, ma'am? Ay hindi po. Obligasyon pa rin po ng ating pamahalaan, ng administrasyon, ang mga Pilipino, anuman po ang kulay nila. Wala po tayong sinisino, wala po tayong discrimination patungkol po dyan. Basta po kapwa Pilipino, tutulungan po yan ng administrasyon. Apo. Ayan po yung malinaw na policy ng Marcos administration ayon kay Yosek de Castro. Yosek Castro, I'm sorry. Yosek Claire Castro. Ayan, tutulungan. At bilang pagpapatunay, nakausap ko pa rin po sa television, Channel 4, si Attorney Hans Leo Kakdak. Si Kakdak po ang siyang sekretary ng Department of Migrant Workers at sinabi niya, habang ongoing ang investigation, tutulong sila sa kung ano man po ang kakailanganin dahil kailangan natin tulungan ang OFW na may problema dyan sa Qatar. At dahil dyan, nanawagan na rin po ang gobyerno na maging maingat ang mga OFW. Irespeto ang mga batas sa abroad. Huwag nilang ibaliwala ang mga batas sa abroad kung saan sila natutunan. Dahil iba ang batas doon, lalo na sa Middle East, bawal ang demonstration. Political rally. Ginawa nga po, kaya nga problemang malaki ito. Katunayan, ang isa ho sa isa ho sa problema rito, malaking pera kakailanganin. Kung totoo yung mga more or less 1 million pesos ang kakailanganin nung isa sa mga may kaso, kung 17 yan, di 17 million yan. Kung 20, di 20 million yan. Yan daw, pwede maging penalty, kabayaran, maliban doon sa kaso pa. So pag nagkaroon ng kaso, abogado pang kailangan. Tayo pang mga Pilipino. Dahil pag ang gobyerno ang gumastos, pera ng mamamayan ang gagastusin dyan. Hindi naman sariling pera ng DFA Secretary at saka ng DMW Secretary. Tsaka ng ambasador. Pilipino. Pera ng Pilipinas. Yan po yung masakla. At sa kasamaang palad po, tayong mga Pilipino ang magbabayad ng multa nitong mga pasaway na DDS na OFW dyan sa Qatar kung sakaling sila po'y magmumulta. Kung sakali lang. At tayo na din kagad ang gumastos diyan po sa sa mga abogado, sa mga uma-assist po ngayon sa mga kababayan natin diyan. 'Di ba? Wala Yun ang katotohanan, gobyerno ang tutulong sa mga pasaway na OFW. Ngayon po, mukhang tahimik ang mga DDS. Meron man lang ba kayong narinig na mga DDS na gusto nilang tulungan etong kanilang mga kabaro? Etong mga kanilang kapanampalataya? Wala po kayong maririnig. Wala tayong narinig na plano ni Robin Padillang tulungan yung mga tukmol na OFW na yan sa Qatar. Wala tayong nadinig mula sa bunganga ng ating Vice Presidente. Wala. Ang narinig ko si Harry Roque nananawagan, naging ipokrito. Nagbigay ng mensahe sa Qatar government. Pero sino ba yung hayop na yan? Sino ba yung demonyo na yan para pansinin yan ng Qatari government? Di ba? Wala kang bilang, Harry Roque. Hindi ka kailangan. Epal ka lang.
Kita nyo, wala po silang plano na tulungan ang ating mga kababayan na iengot-engot doon sa Qatar. Yun ang katotohanan. Diba? Pinid ang kanilang mga bunganga kahit na ang mga kababayan natin na ito ay sumigaw ng digong-digong, sumigaw ng bangag si PBBM, sumigaw ng kung ano-ano pang pambababoy, pambabalahura, panggagago sa ating presidente, sa ating gobyerno. Pero, sino pa din ang kanilang takbuhan? Gobyerno pa din. Diba? Kahit po anong pambabalahura nila kay PBBM, kahit anong pambabalahura nila sa ating gobyerno, yun po ang katotohanan. Gobyerno ang tutulong sa'yo, kahit na tarantaduin mo ang gobyerno, hindi ka matitiis nito. Pero yung mga taong pinaglalaban mo, yung sinisigaw mong Duterte, Duterte, walang magagawa sa'yo. Ni assist. Kahit isang assist, wala. Ni isang tulong, wala kang mapapala. Yan ang masaklap na katotohanan. Kaya dapat, di ba, eto hindi ito para lang sa mga OFW sa Qatar eh. Sa lahat po ng OFW, sa buong mundo na nakikisali sa mga ganitong demonstrasyon, na nakikisali sa ganitong mga kaguluhan, panggugulo sa mga iba't ibang bansa, dapat po maisip ninyo. Kayo ang maapektuhan at kapag kayo ay nasangkot sa ganyang hulihan, kapag po kayo ay naparusahan, wala pong ibang tutulong sa inyo kung hindi ang gobyerno. Si Digong, hindi kayo tutulungan. Si Sara, hindi kayo tutulungan lalo niyan. Tatay niya ang pinaka-importante, lalo naman si Robin Padilla. Senador ni Digong, hindi senador ng mga OFW, hindi senador ng taong bayan. Yan ang tandaan ninyo. Gobyerno ang tutulong sa inyo. Kaya, di ba, alam niyo, matagal ko na to sinasabi eh. Kaya ako nag-pro-government, kaya ako naging sumusuporta sa ating Pangulong Bongbong Marcos at sa gobyerno niya kasi nakikita ko naman ang ginagawang trabaho ng ating Pangulo. Hindi totoo na siya'y bangag. Kasi kung totoong bangag siya, hindi niya kayang trabahuhin ang isang trabaho ng presidente. Bakit hindi niyo tanungin si Robin Padilla kung ano ang feeling ng isang bangag? Kung ang atin bang Pangulo, ang itsura ba ni PBBM, ang trabaho ba ni PBBM ay mukha bang gawain ng bangag? Bakit hindi niyo tanungin si Robin Padilla? Si Robin Padilla, dating bangag yan. Dumaan yan sa pagkabangag. So, alam niya ang feeling ng bangag. O bakit hindi niyo tanungin? Diba kasi kung si PBBM ay bangag talaga, sigurado ko hindi tutulungan ang mga OFW sa Qatar na yan. At kung si PBBM ay bangag, sigurado ko kasundo niya si Digong. Bakit? Sino ba pinakamalaking sumisistema ng pinagbabawal na droga noon? Nung presidente si Digong? Mga kaibigan niyang Chekwa. Di ba dapat si PBBM malapit sa mga yan? Kung bangag talaga si PBBM, kung gumagamit talaga si PBBM dahil nandyan ang mga kontrabando, nandyan ang mga items. Diba? Nandyan sa kanila yan eh. Bakit kalaban ni PBBM? Diba? Kung talagang bangag si PBBM, dapat close friend sila ni Digong. Hanggang ngayon, close friend sila. Kasi si Digong ang sinasabi ng mga ibang witness, nila Matubato, yung mga ibang mga sumusuporta sa mga EJK victims, si Digong ang Lord ng mga pulburon Lord. Siya. Bakit ngayon? Kalaban siya ni PBBM. Diba? Doon pa lang eh. Imposible ng bangag si PBBM eh. Kaya kayong mga sumisigaw ng mga OFW ng bangag-bangag-bangag. Diyan kaya kayo humingi ng tulong kay Digong. Tignan ko lang kung hindi kayo mabangag. Pero ang magandang balita rito, kayong mga nanonood, nakikinig na OFW, huwag niyong abusuhin ang kabaitan ng pamahalaan. Huwag niyong abusuhin ang sitwasyon. Nakala niyo kahit saan kayo pwedeng gumawa ng rally, nakala niyo nasa Maynila lang kayo. Hindi po pwede yan sa mga bansang nagbabawal at mananagot kayo. Maging halimbawa
maging aral sa lahat ng mga Pilipino sa abroad. Pasintabi na po ang nangyari doon sa mga Pilipino sa Qatar na nag-rally, political rally, na labag po sa batas at kultura ng Qatar government at mamamayan doon. Kaya sila hinuli at kinulong. Ngayon, gagawa ng paraan ng gobyerno kahit magastusan pa para tulungan kasi nga, obligasyon ng pamahalaang Pilipinas, ano man ang kalagayan ng isang Pilipino o Pilipino sa abroad, kahit na personal ang problema, basta nasa abroad, tutulungan. Yan po. Kaya, minsan pa ipinakita ng ating pamahalaan na kahit na pro-Duterte kayo, ayaw nyo sa Marcos administration, may problema kayo ngayon, tutulungan pa rin kayo. Ayan. Pero may hangganan yan. Kaya nga nagwawarning, huwag na kayong umulit. Huwag na ninyong gawin. Sa lahat ng lugar sa buong mundo na merong pagbabawal ang mga bansang inyong tinitirahan, pinagtatrabahuan ng mga political rally, huwag niyong subukan. Huwag na ninyong gawin. Huwag kayong padala sa panawagan ng iba. Ginagamit lang kayo, nagpapagamit kayo, tapos pag may problema, hindi naman kayo tinutulungan. Kasi ang pinakahuling balita, sabi sa akin ni Attorney at Secretary Kakdak ng BMW, wala pang ibang natatanggap silang report kung mayroong voluntaryong tumulong na kung saan galing. Ibig sabihin, wala. Pati yung mga Duterte at mga supporters nila na promotor ng mga rallying yan noong birthday ni Digong Duterte noong March 28, wala pa akong nagbo-volunteer na tumulong. Parang dead ma lang, binabaliwala. Di ba dapat sila yung tumutulong? Yung nag-organisa ng rally sa buong mundo? Yung may pakinabang sa rallying yan? Yung kanilang mga leader na nagpakana ng mga demonstrasyon kung saan-saan dahil birthday ng dating Pangulong Duterte? Di ba dapat kayo ang nauunang tumulong? Bakit hanggang ngayon hindi kayo nagpaparamdam? Binabaliwala. Kaya aral ito, kayong mga OFW na nasa abroad, kung saan-saan kayo nandoon bilang OFW nga, huwag kayong paggamit. Dahil pag yung pala'y nagkaroon kayo ng problema, iiwang kayo sa ere. Hindi pala kayo tutulungan. Para sa payan. Para saan pa kayo para magpakaganyan? Tapos gobyerno na inyong binabanatan, gobyerno na gusto nyong pabagsakin ang inyong asahan. Dahil alam nyo, hindi naman kayo pababayaan ng gobyerno. Nasa naman ang inyong konsensya? Paano naman yung mga Pilipino may-ari ng pera na walang kinalaman sa inyong pinaglalaban? Paano yung mga Pilipino may-ari ng pera na nangangailangan nila ng suporta? Pero dahil kulang ang pera ng gobyerno, hindi na ibibigay ang para sa iba. Pero dahil sa nangyayari sa inyo dyan sa Qatar, kahit na walang pera ang gobyerno, kahit kulang ang pera ng gobyerno, gagawa ng paraan ng gobyerno kasi kanilang obligasyon tulungan kayo. Kung hindi kayo naging pasaway, kung hindi kayo naging matigas ang ulo, hindi sana magkakaproblema, hindi sana gagastos ang mga Pilipino sa inyong mga ginagawang kayo lang naman ang makikinabang. Yan ang maging aral dito. Kaya again, kahit saan ka na doon, bago ka umalis ng Pilipinas, huwag niyong kalimutan. Iba ang kultura, iba ang batas, iba ang policy, malaking pagkakaiba ng mga bansang inyong pupuntahan kumpara sa Pilipinas. Kahit saan lugar yan. Especially sa Middle East. Kasi bawal talaga ang rally dyan. Iba ang relihiyon dyan, iba ang kultura. Ayan ang nangyari sa inyo. So ayan ho, ang good news pa rin sa mga pasaway dyan. Tutulungan pa rin kayo ng gobyerno. Pero ang tanong at ating inaabangan, nasan yung mga organizer? Nasan yung utos na mag-rally? Nasan yung mga promotor ng rally? Dito at sa abroad, bakit hindi kayo magparamdam para tumulong financially o kung ano man tulong, abogado, para doon sa inyong kasamahang nag-rally na lumabag sa batas ng Qatar government? Please like and share ang ating video. Maging aral ito, maging wake-up call sa lahat. Yun nga lang po, ang kumbaga pwede talagang maging kumbaga president dito sa pangyayari na ito, baka itong mga ibang OFW na mga DDS sa iba't ibang bansa, baka po gumawa ng ganitong mga rally, ng mga pagpipikit, gatherings. Kumbaga sasamantalahin nila ang gobyerno na hindi naman pala matitiis ng gobyerno yung mga OFW sa Qatar.
O, di tayo rin dito. O, hanggang mahuli tayo, magingay tayo dito. Mag-Duterte tayo na mag-Duterte. Di ba? Baka ito po'y maging, kumbaga halimbawa pa sa ibang mga OFW na sa halip na hindi na mag-rally, baka lalo pang lumakas ang loob. Hindi naman pala tayo pababayaan ng gobyerno, mag-rally na tayo. Alam nyo, ito yung masakit dito Tawag sila ng tawag ng bangag kay PBBM. Sinasabihan nila na pisot, sinasabihan nila na weak leader, walang kwentang pangulo. Pero 'di ba at the end of the day, sino pa rin ang lalapitan kapag merong problema ang isang OFW? Gobyerno. Gobyerno na niyuyurakan nila ang namumuno. Gobyerno na pinagsasabihan nila ng mga kung ano-anong masasakit na salita. 'Di ba? Napaka bait lang ng ating gobyerno ngayon. Kasi kunwari ako yung sinabihan ng bangag, ako yung sinabihan ng walang kwentang presidente, weak leader, manigas kayo dyan. Kahit abogado, hindi ko kayo bibigyan. Kahit man lang kamustahin kayo dyan, hindi nek nyo, wala kayong mapapala sa akin kung ako yung presidente. Mabait pa rin si PBBM. Kahit tinatawag ng bangag, kahit tinatawag ng mga kung ano-anong pamimintas, kung tawag ng kung ano-anong paninira, tawag ng kung ano-anong mga panggagago, di ba? Tuntua nga sila kapag ginagago si PBBM. Tapos, di ba, ngayon, mababalitaan natin, malalaman natin, pagkahuli pa lang sa mga OFW diyan sa Qatar, si PBBM ay nagbigay na kaagad ng kautusan na bigyan ng tulong at asistehan ang mga OFW na nahuli diyan sa Qatar. Meron pa ako nakitang balita, ewan ko lang kung totoo ito, napalaya na daw po yung dalawa, kabataan pa. Yun yung nakita ko nga post sa isang SOCMED. 2 kabataan po ang pinalaya. So ibig sabihin, maaaring ito yung mga anak ng mga sumama doon sa rally na isinama pa nila, dinamay pa nila, at pati anak nila nahuli at nakulong. So 16 na lang po yung natitira na nakakulong daw doon. Actually, hindi nga natin malaman kung ilan ba talaga yung tamang bilang. May nagsasabing 28 nung una, ngayon naman meron tayong nakitang balita 17, tas meron tayong nakita 19. Hindi natin alam kung ilan talaga yung tamang bilang. Pero kung ano pa man yan, kung ilan man yan, 'di ba? Ang pinaka-katotohanan dito, realidad, gobyerno ang tutulong. Hindi si Digong, hindi si Sara, hindi si Robin Padilla, hindi si Bato, hindi si Bongo. Kahit na kinalaban nila ang gobyerno, kahit na tinawag nilang bangagang pangulo, gobyerno pa rin ang tutulong. Sana ito maging maging wake up call sa ating mga kababayan, lalo na diyan sa mga OFW sa Qatar na nahuli at nakulong dahil sa pagsuporta nila kay Digong. Papahamak lang kayo ni Digong. At walang pakialam si Digong kung mahuli kayo. Walang pakialam ang mga kalyado ni Digong kung mahuli kayo. Hindi kayo uunahin ng pamilya Duterte. Hindi kayo uunahin ni Sara Duterte. Lalo ni Robin. Walang paki sa inyo si Robin. Wala. Si Bato, si Bongo, uunahin kayo. Nangangampanya sila. Hindi kayo unahin. Yung mga kaibigan ni Bongo, kaibigan ni Bato, kaibigan ni Digong, kaibigan ng mga Duterte, hindi po kayo unahin. Hindi nila kayo priority. Sila'y dumaraan sa pinakamadilim na bahagi ng buhay ng mga Duterte. Lahat ng focus nila sa mga Duterte. Kahit anong suporta ang gawin ninyo, kahit magsisigaw kayo dyan, kahit anong gawin ninyo, kahit na mag-rally kayo araw-araw sa iba't ibang bansa, wala po silang pake. Papasalamatan lang nila kayo. Lagi lang nilang sasabihin, nagpapasalamat po kami sa suporta ninyo, sa aming pamilya. Ganun lang. Pero ang totoo, hindi nila kayo nakikita. Hindi nila kayo tinitignan man lang.
ni hindi man lang nila kayo pinapakinggan. So what more pa kaya pag kayo'y nahuli? What more pa kaya pag kayo'y nakulong? What more pa kaya pag kayo'y nalagay sa alanganin? Ang mga Duterte ngayon, pinipili nila ang mga tao na dumidikit sa kanila. Ngayon sa panahon ngayon, ang kailangan nila ay yung asset, hindi yung liabilities, hindi yung pabigat. Nakita na natin yan kay Digong. Si Digong ngayon, ang inuuna niya, mga abogado. Yung mga pabigat, hindi niya pinapansin. Pamilya, syempre, uunahin niya rin yan. Kakausapin niya rin yan, pamilya. Sila Hanilet nga, di ba, 2 beses nag-attempt, hindi nakapasok. Sa pangatlo, nakapasok na. Si Sara Duterte, kada papasok siya doon, hindi niya nakakausap tungkol sa kaso. Nakakausap niya tungkol sa pamilya. Kahit sa politika daw, hindi nakakausap ni Sara. So, si Digong ngayon, ang gusto niya, yung mga kakausapin niya, yung meron siya mapapala. Pero, dito kay Robin Padilla, 2 linggo na. Kahit 1 araw lang, ang ilaan sana kay Robin Padilla hindi po ginawa ni Digong. Bakit? Liabilities. Magsasayang lang ng laway si Digong kay Robin Padilla. Wala rin namang gana. Wala rin naman itong magagawa. Hindi naman to abogado. Hindi naman to matalino. Hindi naman to makakatulong. Walang magagawa ang isang Robin Padilla. Kaya, hindi siya kinakausap ni Digong. Yan ang importante ngayon kay Digong. Asset ng mga tao. Yung mga tao makakatulong sa kanya. Pero kung ikay liabilities, katulad ni Robin Padilla na pabigat lang, palamuti lang, tagabukas lang ng pinto ng kotse na sasakyan ni Sara Duterte, wala po. Kaya lalo pa kaya, kayong mga OFW na nakakulong dyan sa Qatar, sino ba kayo? Ano pakialam ni Sara sa inyo? Ano pakialam ni Digong sa inyo? Ni hindi man lang kayo pag-uusapan yan. Ni hindi man lang kayo tinulungan, kahit man lang ng mga vlogger, para manawagan sa mga DDEBs na tulungan kayo dyan, di ba? Wala. Walang umaksyon. Yun ang katotohanan. Iniwanan kayo sa ere. Masakit tanggapin na yung pinaglalaban ninyo, yung pinagsisigawan ninyo, wala pong ginawang aksyon para kayo tulungan. Sino ang tumulong sa inyo? Sino ang unang-unang tao natutulong sa inyo? Yung tinatawag nyong bangag, yung tinatawag nyong walang kwentang presidente, yung tinatawag ninyo na weak president, yung tinatawag ninyo na bumaba na sa pwesto dahil walang kwenta, yung kinu-question nyo sa paghuli kay Digong. Yan po yun. Yan yung tutulong sa inyo. Diba? Ako, kung pwede nga lang, sabihin kay PBBM, utusan si PBBM, huwag mong tulungan yan. Hayaan mo yan yung mabulok. Kung 3 taon makulong yan, hayaan mo sila dyan. Kung magmulta sila ng kulang-kulang 1 million pesos, hayaan mo sila dyan. Di ba? Bigyan mo ng aral yung mga yan. Kaya lang, wala eh. Mabait si PBBM. Mabuting tao, mabuting presidente. Kung panahon ni Digong yan, tingin ko manigas kayo dyan. Hindi kayo tutulungan. Lalo na, pinagsisigawan nyo. Kunwari, anti-Duterte kayo. Tapos sisigaw kayo ng mga kung ano-ano kunwari, tinatawag yung bangag si Duterte o kaya boy fentanyl. O matandang hukluban. Kunwari, tinatawag yung ganyan si Digong. Tinatawag yung Digong nyo. Tapos nahuli kayo ng Qatar government. Ewan ko lang. Kung tulungan kayo, ewan ko lang talaga. Ewan ko lang talaga. Baka mabulo kayo sa kulungan yan. Baka sa halip na 3 taon lang kayo makakulong, maging 10 taon. Sabihin pa ni Digong, nahabaan ng mga panahon ng inyong paghihirap. Diba? Ibang-iba talaga si PBBM. Mabait talaga. Tama nga yung sinabi ng mga taga Malacanang na nakilala natin at yung mga ibang mga personalidad na nakasama natin na malapit kay PBBM. Tama nga, mabait nga si PBBM. Hindi pikon, hindi siya pumapatol sa mga ganyang mga paninira. Kung Pilipino ka, walang sinisino sa pagsiservisyo. Mapa-anti-government ka, pro-government ka, tutulungan ka. Yun naman talaga eh. Ganun naman talaga eh. Hindi katulad nung panahon ni Digong
Yung mga hindi tumulong sa kanya nung eleksyon, yung mga hindi sumuporta sa kanya, ano ginawa niya? Ginawa niya mga pulburon lord. Nilagay niya sa listahan ng mga pulburon lord, mga gumagamit para makapaghiganti siya. 'Di ba? Malayong-malayo kay PBBM si Digong, ano? Kaya ngayon, nandun sa sa dahig, kinakarma. Mukhang doon na aabutan ng pagre-retire niya o pag-resign niya dito sa planet Earth. Doon niya pagbabayaran yung mga kasalanan niya, mga natitirang oras dito sa mundong ibabaw, doon niya pagbabayaran. Alam talaga ng ating Panginoon kung kailan kasi sisingilin, right moment, right time, 'di ba? Tamang oras at panahon, tamang pagkakataon, talagang sisingilin at sisingilin kayo. Wala eh. Naging masyado kasing mayabang si Digong eh. Ngayon, kita nyo, hindi makapagyabang. Kahit yung kanyang mga anak, di makapagyabang, di ba? Puro yabang lang, na yabang lang na utot. Pero yung yabang lang talaga na yabang, naangas, wala. Nagmamagaling lang, nagmamatapang lang, pero walang dating. Di ba? Kasi araw-araw naman silang sinasampal ng katotohanan, pagising nila, si PBBM pa rin ang presidente. Ouch! Kung ako DDS, mananahimik ako eh. Bakit? Araw-araw pagising ko si BBM pa din presidente eh. Kahit na ano ng mga kasiraan ni PBBM ang inilabas nila. Si PBBM pa din ang presidente. Ouch! Ang sakit nun. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Maraming salamat sa ating Sir Mike Abe Opinions at MA Pinoy TV dito po sa YouTube. Shoutout po sa mga tropa pips natin dyan sa Santa Maria, Mami Mameng, Daddy Emil at si Boss Ryan. Ayan, shoutout po. Ingat po kayo. Mama Chup Chup, love you. God bless us all. Pilipinas. God first.